Habang makikita ang seafood restaurant, makikita ang pagtitipon ng mga slasher habang nabanggit na ni Suho Jang ang patungkol sa bagong misyon nila. Nagsalita si Chil Sam Kim, sinabi niyang, maganda pakinggan yun, at Seoul ang pinag-uusapan dito. Nagsalita din si Dokchel, hindi lang daw ito tungkol sa pera. Pwede pa nga raw silang makakuha ng makapangyarihang koneksyon sa politika. Kaya sinabi ni Jaeyoung, hindi siya makapaniwalang sumasang-ayon siya, kahit minsan lang, kay Mr. Gangster. Kaya sinabi ulit ni Dokchel, bakit pa raw sila nagsasayang ng oras dito? Dapat pirmahan na nila ang kontrata, lalo na't may isang tinatawag na dog dealer na ninanakaw ang mga trabaho nila kamakailan. Nagsalita si Madam, hindi raw ganun ka-simple, at kaya nga raw sila pinatawag ni Suho. Kaya sinabi ni Suho Jang, totoo, maganda ang mga kondisyon. Kapag opisyal na silang sinuportahan ng gobyerno pagkatapos ng misyong ito, hindi na raw nila kailangang magtrabaho bilang mga karaniwang trabahador na hinuhupa para pumatay ng mga zombie araw-araw. Ang bayad at kondisyon para sa mga slasher ay lalakas ng husto. Yung mga may share sa kumpanya, magkakaroon ng malaking halaga ng pera at hindi na kailangang lumabas pa ng pader. Ang pagkuha ng impormasyon mula sa labas ng pader ay maaari ring maging mas madali. Gayunpaman, kailangan din nilang isaalang-alang kung ano ang posibleng isakripisyo kapalit nito. Kinagulat ng iba ang huling sinabi ni Suho Jang. Muling nagsalita si Suho Jang, ipinaliwanag niyang ang pinakamaikling ruta mula Busan papuntang Seoul ay umaabot ng 250 milya. Kahit pa raw sa pinakamahusay na sitwasyon na hindi sila makasalubong ng malalakas na mutant sa daan, kailangan pa rin nilang dumaan sa halos 1,000,000 zombie. Marami raw sa mga slasher ang mamamatay. Sa katunayan, maaaring hindi pa sila makarating sa Seoul kahit pa magsakripisyo sila. Kaya tinanong niya kung handa ba silang isugal ang buhay nila para sa trabahong ito. Kailangan daw nito ang karamihan sa mga slasher na mayroon sila. Hindi raw niya ipipilit ang misyon kung ang nakararami ay tutol dito. Dahil sa mga narinig, nagtalo-talo ang lahat. Para bang isa itong suicide mission. Subalit biglang sinuntok ni Dokchel ang pader. Galit niyang sinabi, mga duwag daw ang lahat. Tinanong niya kung talagang babaliwalain na lang nila ang pagkakataong ito. Ano raw ang problema ng mga tao roon? Hindi ba't para sa pera ang lahat ng ito? Yun nga raw ang dahilan kung bakit nila piniling pumatay ng zombie bilang hanap buhay. Kaya bakit ngayon ay pinipilit pang iligtas ang mga buhay na wala namang tunay na pag-aari? Dagdag pa niya, sige, ipagpalagay na lang daw nilang tinanggihan nila ang trabaho. Sa palagay ba raw nila ay bibigyan pa sila ng trabaho ng Ministry of Defense? Hindi raw, kukuha lang ng ibang tao ang gobyerno at ibibigay sa mga iyon ang lahat ng kontrata at suporta. Unti-unti raw silang babagsak, mula sa pagiging pangunahing tinatawagan sa ganitong misyon, magiging pangalawa, pangatlo, hanggang sa tuluyan ng mawalan ng trabaho. Sa huli, babalik lang daw silang muli sa slums ng Hyundai sa loob ng wala pang 5 taon. Paalala pa niya, swerte na nga lang daw talaga sila at kahit papaano, nakapagsimulang mamuhay ng maayos. Kaya tanong niya sa lahat, gusto ba talaga nilang bumalik sa kahirapan at sa mga iskinita? Kasabay nito ay nagkaroon ng katahimikan dahil sa mga sinabi niya. Dito ay maririnig ang iilan na hindi sumang-ayon, habang ang iba naman ay gustong makipagsapalaran. Nagsalita si Chil Sam Kim, sumang-ayon siya. Mas gugustuhin pa raw niyang mamatay kaysa makita ang mga anak niyang lamaking muli sa Hyundai. Sinabi ni Madam, inaakala raw niya na si Chil Sam ay isang matalinong matanda na may malamig na ulo, pero mukhang nabili na rin ito sa ideya. Nagsalita si Chil Sam Kim, lahat daw ng tao ay may kahinaan na pumipigil sa tamang pag-iisip. Kailangan din daw ni Madam ng pera para pigilan ang redevelopment ng palengke, kaya siguro hindi rin ito nagsasabi ng opinyon. Sinagot siya ni Madam, hindi naman daw siya ganoon kaapektuhan dahil malapit na rin ang katapusan ng mga araw niya. Pero may masamang kutob daw siya tungkol sa misyon. Pakiramdam daw niya, marami ang mamamatay. Sa huli, bumoto ang mga slasher sa araw na iyon, at ang nakararami ay pumayag na tanggapin ang misyon. Doon nagsimula ang mahahaba nilang araw sa impyerno. Habang makikita si Dokchel na pagod na, nasabi niya, ano raw ba ang magagawa niya sa ganitong sitwasyon? Sa puntong malapit na siyang tamaan ng atake ng isang mutant, biglang gumalaw ang mga fishing line sa paligid. Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang katawan ng mutant at agad itong napatay.
Napalingon si Dokchul sa kanyang likod. Doon makikita si Chil Sam-kim na nagsalita, ano raw siya, guro sa daycare. Ilang tao pa ba raw ang kailangan niyang alagaan? Sobrang pagod na raw siya at halos hindi na siya makagalaw. Pero puro mga tanga pa ang kasama niya. Subalit, bigla na lang may isa pang mutant na lumitaw sa kanilang likuran. Nang lingunin ito ni Chil Sam-kim, nakita niyang papalapit na ang mutant at tila paatake na. Plano na sana niyang kumilos, ngunit nasabi na lamang niya, hindi gumagalaw ang braso niya. Makikita na papalapit na ang atake ng mutant sa kanila. Kaya napapikit na lamang siya, tila handa na sa kamatayan. Ngunit sa isang mabilis na galaw, bigla na lamang nagkapira-piraso ang mutant sa harapan niya. Doon makikitang lumapit si Suho Jang sa kanila. Sinabi nito, tama na muna para sa araw na ito. Sa kalagayan ng lahat, hindi na raw sila makakaabante pa. At isa pa, palubog na rin ang araw. Mas mabuti raw na bumalik muna sila sa kampo. Nagbigay naman ng ilang suporta ang gobyerno bilang kliyente. Nag-set up sila ng mga pansamantalang base camp sa mga safe zones na nilinis ng mga slasher at nagbigay ng mga pangunahing supply pati na rin ng ligtas na lugar para matulog. Pero hanggang doon na lang. Tinupad ng military ang kanilang papel tulad ng isang amo na nagbigay lang ng sapat na pagkain sa kanyang mga alaga para makasurvive. Dito ay tinawag si Suho Jang ng isang opisyal ng sundalo. Tanong ng opisyal, gaano nakalayo ang narating nyo ngayon? Sumagot si Suho Jang, siguro mga 160 o mga 140. Sumagot ang opisyal, as in, 140 yards. Ganoon ba ang sinasabi mo? Galit na sinabi ng opisyal, paano tayo makararating sa Seoul kung ganyan? Seryoso ba kayo sa misyon na ito? Dito, hinawakan ni Dokchul ang kwelyo ng opisyal at galit na sinabi, wala ka bang ideya kung anong nangyayari doon? Ang daming mutant at zombie habang papalapit tayo sa Seoul, kaya't bumabagal ang takbo. Punong-puno ng zombies ang Seoul at hindi namin kasalanan iyon. Dahil dito, tila natahimik ang lahat. Lumalapit si Jaeyoung at sinabi, ang natitirang distansya at ang layo na natakbo natin ay hindi ang tamang basehan. Ang dapat nating tutukan ay ang bilang ng mga slasher na natitira. Nagsalita si Suho Jang, 2 ang namatay ngayon, kaya may natirang mga 40 na slasher. Nagsalita ang opisyal, kaya pa ba ninyo mapuntahan ang Seoul gamit ang bilang na yan? Sumagot si Sang Suha, posible siguro kung lahat ay makipaglaban tulad ng boss, pero tiyak na hindi namin kaya. Ayoko nang banggitin pa to, pero lahat kami pagod na sa laban. Ako, hindi ko na kayang ituloy ito. Kailangan na nating itigil ang pag-push patungong Seoul. Ibalik nyo kami sa Busan para makapag-ipon kami ng lakas. Sinabi ni Suho Jang na magte-training sila ng mas maraming slasher at gagawa ng mas mahusay na plano sa Busan. Pagkatapos noon, saka sila muling susubok. Bigla siyang pinutol ng opisyal at sinabing, kalokohan. Hinawi ng opisyal ang kamay ni Dokchul at diretsong sinabi, lumagda kayo sa kontrata kasama ang Korean Ministry of Defense at ipinadala kayo rito upang isagawa ang mga gawaing nakasaad sa kontratang iyon. Hindi kayo maaaring umatras o bumalik para humingi ng karagdagang puwersa hanggat hindi natutupad ang lahat ng kondisyon. Sumagot si Suho Jang, ibig mo bang sabihin ay gusto ninyo kaming magpakamatay sa daan papuntang Seoul? Sagot ng opisyal, ang mga kondisyon sa kontrata ay kailangang tuparin ng buo. Maari naming tanggapin ang kabiguan, pero hinding-hindi namin papayagan ang pagsuko. Doon napagtanto ni Suho Jang ang totoo, na simula't simula pa lang, ang plano ng mga demonyong iyon ay itulak ang mga slasher sa tiyak na kamatayan. Kaya sila ipinadala papuntang Seoul nang walang sapat na impormasyon. Lahat ng taong ito ay sumama sa kanya dahil sa tiwala. Pero ngayon, lahat sila'y mamamatay dito mismo. Napapikit na lang ang opisyal. Ngunit biglang hinawakan ni Suho Jang ang balikat nito at sinabi, makakarating kami sa Seoul. May isang salita ako, pero bigyan mo kami ng mas maraming oras para makabawi sa base camp. Magtalaga ka rin ng ilang sundalo para tumulong sa mga slasher sa mismong labanan. Yan lang ang hinihiling ko. Sa isip ni Suho Jang, gusto ko na siyang patayin. Pero kapag ginawa ko yun, hinding-hindi na papayag ang makabalik sa Busan ang sinuman sa amin. Kailangan kong magtimpi, kayang-kaya kong pamunuan ang atake at makalusot sa mga zombie. Pero sisiguraduhin kong mabubuhay silang lahat at makakabalik sa Busan, anuman ang mangyari. Kinabukasan, maririnig ang mga tatakbuhan sa paligid.
makikita ang napakaraming mga zombie na paatake. Mula ng araw na iyon, nagsimulang gumawa ng mga matitinding hakbang si Suho Jang upang iligtas ang lahat ng mga slasher na sumunod sa kanya at muling makuha ang soul sa lalong madaling panahon. Ginawa niya ito upang makatakas mula sa impyernong kanilang kinalalagyan at makabalik sa isang payapang buhay. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, lumalala pa ang sitwasyon. Sa pamumuno ni Suho Jang, lalong bumagal ang kanilang pag-usad at lalong nanghina ang moral ng mga taong nahulog sa impyernong ito. Pagbalik ng ilang mga slasher sa camp, makikita ang kanilang matinding pagkapagod mula sa labanan. Naisip ni Jaeyoung na ilang buwan na sila mula nang lisanin ang safe zone at ramdam na ng mga slasher ang matinding pagod sa patuloy na pagbabantay at laban. Habang tinitingnan ni Jaeyoung si Suho Jang na nasa labas, naisip niya na hindi niya inasahan na magiging ganito rin siya. Ngunit ngayon, kitang-kita na pagod na rin ito. Dahil sa mental na pagod, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakamali ang mga tao. Nakita ang isang slasher na kinagat ng zombie. Agad niyang tinulak ang zombie palayo. Nag-alala ang slasher sa kanyang sitwasyon. Habang kumakalat sa kanya ang virus, sinabi niya, hindi ko na sana pinili ang misyon na ito. Ayokong maramdaman ang sakit. Patayin mo na ako sa isang hampas. Makikita sa mukha ng kanyang kasamahan ang takot, kaya't sa kalaunan ay binawian niya ito ng buhay. Hindi bumababa ang bilang ng mga nasawi at hindi na kayang lumaban na slasher. Sa huli, isa sa mga slasher ang pumatay ng isa nilang kasamahan. Isang slasher ang inatake ni Dokchul, at galit na sinabi, hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag mong gawin? Pero ikaw pa ang naghahanap ng gulo. Kaya agad na nilapitan ni Jaeyoung ang slasher. Nang tiningnan niya ang tauhan, nasabi niyang patay na siya. Samantalang sa kabilang dako, sinabi ni Jaeyoung, biro lang ba ito? Talaga bang hahayaan mo lang si Dokchul na makaalis sa kasalanan niya? Pinatay niyan si Jongyul gamit lang ang kamay niya. Sumagot si Suho Jang, wala tayong choice. Kung wala si Dokchul, mababasag ang rear formation. Maaaring sagutin niya ang kasalanan niya mamaya, pero kailangan natin siya ngayon. Kaya pakawalan mo siya at ibalik ang armas niya bago pa siya magtangkang lumaban sa atin. Subalit bigla na lamang siyang binato ni Jaeyoung ng sandali na iyon, at sinabi, ikaw ang naglikha ng props yung ito para makapagtrabaho tayo ng may dignidad. Nagsimula tayo ng kumpanya para kumita ng tapat at maging kagalang-galang sa mga ginagawa natin. Pero tignan mo kami, paano tayo naiiba sa gobyernong nag-akit sa atin sa National Counter-Offensive Movement? Dahil dito, natahimik silang dalawa. Nagsalita si Suho Jang, may obligasyon akong makauwi ng buo. Wala akong pakialam kung kailangan kong magtrabaho hanggang mamatay, magpalaya ng isang mamamatay tao, o magbigay pugay sa mga nakakataas. Gagawin ko ang lahat upang matupad ang obligasyong ito. Sumagot si Jaeyoung, hindi mo ba naririnig ang mga sinasabi mo? Sumagot si Suho Jang, ganun talaga ang ibig sabihin ng pagiging matured, Jaeyoung. Wala nang kwenta ang mga usapan ng mga tao. At hindi lang si Suho Jang ang may kasalanan. Habang nakatayo si Suho Jang sa tower, maririnig ang mga usapan ng mga slasher. Sa tingin ko, hindi mamamatay ang boss, pero baka tayong lahat ay mamatay dito. Ang mga pagod na slasher ay nagsimulang sisihin si Suho Jang dahil hindi niya sila pinigilan sa misyon. Kaya naririnig na naman ang sinabi ng isa, magbotohan tayong lahat, naalala ninyo ba? Ginawa ng boss ang desisyon batay sa boto natin. Mas maraming karanasan ang boss sa pakikipaglaban kaya dapat siya na lang sana ang pagpatigil sa misyon na ito. Siguro alam niya na imposible nang makuha ang soul at baka tayong lahat ay mamatay. Hindi lahat sa atin, kasing lakas ang boss, kaya baka makalabas pa siya ng buhay, maliban sa atin. Samantala, may ilang nagsimulang samantalahin ang sitwasyon. Sinabi ng isang opisyal habang kausap sa telepono, opo sir, nagsimula na silang talikuran siya gaya ng inyo pong inaasahan. Mukhang nawalan na siya ng suporta. Gagawin ng mga slasher ang lahat para lang makabalik sa Busan. Opo sir, susundin ko ang utos ninyo. Pagkatapos noon, sinabi ng opisyal kay Dokchul, may go signal na tayo. Bibigyan ka ng gobyerno ng immunity at pagkakalooban ng pambansang pondo pagkatapos. Kapag nakabalik na tayo, tuluyan ng babagsak ang maliit at mahina niyang kumpanya. Kaya ikaw at ilan sa mga natitirang slasher ang papalit bilang bagong puwersa ng mga slasher.
Sumagot si Dokchel, sapat na sa akin ang makaalis sa bangungot na to, pero pinasarap mo pa ang alok. Bakit ko tatanggihan? Sumagot ang opisyal, walang personalin, pero kaya mo ba talaga siyang pabagsakin, si Suho Jang? Sumagot si Dokchel Jang, pabagsakin siya. Siyempre hindi, si Suho Jang yun, may lakas, tibay, at bilis na parang hindi tao. Babagsakin niya agad ako kapag nakita niyang aatake ako sa kanya. Sumagot ang opisyal, hindi yan ang napagkasunduan natin. Sumagot si Dokchel, hindi pa ako tapos. Hindi ko siya kayang pabagsakin o patayin. Pero kapag pagod na siya sa pakikipaglaban sa mga zombie, baka makahanap ako ng paraan para mahawan siya ng dugo ng zombie. Naramdaman ni Suho Jang ang matinding sakit mula sa pagkakasaksak ng kutsilyong may dugo ng zombie. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Dokchel. Sinabi ni Dokchel, mukhang gusto mong itanong kung bakit, di ba? Bakit nga ba hindi? Tayong lahat ay umaasa sa mas makapangyarihan kaysa sa atin, tapos pinagtataksilan sila kapag may pagkakataon. Ginawa yun ng mga survivor sa Busan, at ganun din naman ang buong kasaysayan ng sangkatauhan. At saka, wala naman sa atin ang totoong naniniwalang makukuha pa natin ulit ang soul. Nagtanong si Suho Jang, anong ibig mang sabihin na tayo? Sumagot si Dokchel, oo, tayo. Ikaw lang ang gustong lumaban sa impyernong to. Pero alam mo, hindi tayo tatanggapin ng gobyerno pabalik hanggat hindi ka nawawala. Isinusuko ka namin para makaligtas kami, kaya ikaw na ang magsakripisyo para sa amin, di ba? Mahilig ka namang magsakripisyo para sa iba. Pagkasabi niyo na iniwan na ni Dokchel si Suho Jang. Ilang sandali pa, nakita ni Suho Jang ang unti-unting pagkalat ng virus sa katawan niya. Napaluhod na lamang siya habang pinapanood si Dokchel na palayo ng palayo. Maya-maya, nakuha ng mga slasher ang atensyon sa sinabi ni Dokchel, may emergency tayo. Si Suho Jang, nahawahan siya. Nagulat ang lahat sa narinig nila. At hindi makapaniwala sa nangyari.